Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng Mahiwagang Ruleta. Kasama ang ating very special guest, none other than Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Good afternoon, Yusek! Good afternoon! Good afternoon! May tanong po si Cliff. Ano daw po ang? Hindi, magandang hapon Ay, muna. Magandang akala ko hapon magandang po. Kamusta po kayo ngayong araw, Yusek Claire? Masaya naman tayo at kampante tayo dahil alam natin ang taong bayan, ayan, nag-iingay para mapanagot ang lahat ng sangkot. At dyan, kasama natin ang Pangulo sa kanilang mga hinaing. Ayun, no? At alam ko, marami po sa atin ngayon ang excited dahil kayo po ay kasama namin sa Magic First Ruleta. time. Yes. At so gagawin natin sabihin natin, go roulette at quick comments na po. Kung ready na po kayo, Yusek? Okay, so kayo na po mag-spin. Go Ruleta! Okay, first time po natin magamit ating trillion peso Magic Ruleta. Wow, At trillion para peso Magic tingnan natin Ruleta. kung saan, Unang hihinto ang ating... sino ang unang Bukas pa ba siya pipigilan ng- hihinto? Oo nga, tagal. Medyo Abot matagal po na ng ruleta. 20. Okay. Ay, ay, Okay. lumabas sa ating... Dinedefine ng gravity. Yes. Yes. Sige, Yusek, si Senator Robin Padilla Padilla. po ang unang tinamaan ay nilandingan. Tinamaan. Oo. Nilandingan po. Senator Robin Padilla, inamin naman niya na kahit sunugin siya, amoy siya Duterte. Okay. So can we say blind follower? Ay, Inadmit naman niya eh. pero may tanong din po ako sa inyo, Yusek, kasi ang sabi po ni Senator Robin, medyo disappointed siya dun sa naging desisyon ng ICC Appeals Chamber na hindi nila mapapalaya ang dating Pangulo. Ano pong reaksyon nyo? Yun ang sinabi ng korte. Okay. So kahit disappointed siya, wala naman na siya magagawa. Okay, sige. Sige. Okay, sige po. Thank you. At tuloy lang po natin. Go Ruleta, Yusek. Okay. Wala po kami participant. Up, up. Kayo na. Naku, ito po yan. Grabe yung ruleta natin. Oo, balita ko, hinahanap niyo din yata yung passport niya, none other than Harry Roque. Ano Okay. pong masasabi niyo, Yusek? Sa akin, sa aking palagay, he's a user. User of... User po, okay. Yusek. Ginagamit niya ang mga Duterte para masabi na may political persecution. Kasi kung wala yung pangalan Duterte, alam naman natin kung ano yung kinakaharap niyang kaso. It's a criminal case for trafficking, Yes. human trafficking, Qualified na malayong malayo sa pamumulitika. And as a matter of fact, sabi nga ni Kaufman, Attorney Kaufman, you are not needed here. Ay. Umuwi ka na sa Pilipinas. Okay. Harapin mo ang kaso mo. So it means, hindi siya kailangan dapat sa The Hague. Pero he's still using the name of Duterte para mapakita niya doon sa kanyang petition for asylum na political persecution. So feel ko, he's a user. Pero ang tanong ko lang naman kay Yusek ay, ano pong tinanghalian nyo kanina? Humba. Masarap po ba yung humba? Hindi naman po kayo napaaway sa pagkain ng humba. Hindi. Mapayapa naman po ang pagkain ng humba. Binayaran ko eh. Sige po, yun po pala ang Yusek. Yusek. Okay, thank you, Yusek. Kayo, pag kumakain kayo, mag-ambag Bayad kayo. kayo. Wag kayo. Di ba, inimbitahan na kayo, tapos ang dami nyong kumain. Ay, nabitahan ba? Baka biglang pumunta lang doon. Hindi natin alam. Okay, Diba? sige po. Okay, Yusek, One maraming more? Okay na? Go, go pa. Ay, Go, Ruleta po. Yung magic ruleta to actually. Oh, Talagang yes. magic. Napaka-magical ng Ruleta. May sarili Wow, wow, siyang wow, pagpapasya. Sige pa! Senator Bato de la Rosa po ang lumabas sa ating Roleta. Alam niyo po ba kung nasaan si Senator Bato? Ay nako, baka na naman magiging controversial na naman yung tanungan kung nasa saan ang mga kayo po ay taga-estado. Nasaan po ba si Senator Bato daw? Unang-una, hindi naman nila ako kaalyado. Ay. Wala ako doon sa DDS Multiverse. Ligutan, di ba? Wala tayo sa DDS Multiverse. Unang-una, hinahanap na nga rin siya ni SP Tito Soto. Yes. At mukhang hindi na siya nakakapagtrabaho at napababayaan niya ng kanyang trabaho. So, ang hanapin natin, maliban kay Senator Bato, nasaan yung tapang niya? Ano Ang tawag doon,
ang tawag dito, sinabi niya nung impeachment, guided daw siya ng Holy Spirit. Pero ang ibang spirit na ang umahabol sa kanya. Holy Spirit na daw. Hindi, ang tanong ko nga dito kay Senator Bato, kasi sinabi ni Ombudsman, di ba po, na baka may paparating na, o lumabas na nga ata para sa kanya na nakita niya na daw yung arrest warrant mula sa ICC, no? Kayo po, sa tingin niyo po ba ay papasok sa proseso, magpapaloob ba sa proseso, magpapa-aresto po ba, Senator Bato? Naku, tandaan natin ano ba nangyari sa pagpapa-aresto dati kay Pastor Kibuloy. Kung parang hindi nga nakatulong sila kay General Torre at that time. At sila pa yung nagpapaimbestiga na mukhang merong mga pang-aabuso sa kaibigan nila na si Pastor Kibuloy. So di natin alam kung the same scenario or same pattern ang mangyayari dyan. Kung sa Senado naman po, kasi may mga panawagan din na dapat daw proteksyonan ba siya ng Senado? Dahil habang, di ba, di daw siya pwedeng dakipin habang nasa Senado. Although ako, disagree ako dyan. Siyempre, kung kilala may naman arrest natin warrant, di ba, dapat hindi na proteksyonan ng Senado. Ano pong mensahe niyo dyan? Tingin ko, alam naman ng Senado hanggang saan yung limit nila. Kasi pag yung penalty, ang imprisonment is more than 6 years, hindi na nito maikukubli. Baka yung pamunuan ngayon ni Senator or rather SP Tito ang ma-question kapag na-violate yung Constitution. Okay. Sige. Okay, maraming salamat, Yusek. At ready na ba kayo ulit? Yes! Okay, Pwede go, pa yan. Arleta! Parang may isa pa dito na dapat na mapili. Siyempre, Wala pa akong kinalaman sa pagpigil ng ruleta. Wala. Napaka-magical po ng ating ruleta. Ang napili naman po ay si Vice President Sara Duterte na recently sinabi ang sabi ni VP Sara ay siya naman daw po pala ay ready na. Oo, ready naman daw po talaga na pala siya mag-assume kung kinakailangan. Ang inyo pong comment. Alam mo, nasa konstitusyon naman yan eh. Ang Vice President naman talaga dapat ready kung legally mawawala ang Pangulo sa posisyon. Pero sa ingay ngayon, na yung mga kaalyado pa niya nagsasabing mag-resign ang Pangulo at meron mga team-itim pa na nanggugulo. So, in the midst of that, sasabihin niya ngayon na ready siya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ready siya para sa mga extra judicial remedy. Diba? Parang unconstitutional, ready siya for that remedy. So, yun yung hidden message dyan. Kaya sinabi natin political destabilization, yung kanyang pananalita. Tsaka ano daw po yung pagiging bukod sa pagiging ready, ang tanong din kasi ng ating mga kababayan ay competent ba, 'di ba? Mapagkakatiwalaan ba kung siya po ay aakyat bilang Pangulo? Kasi ako, ang natatandaan ko, hindi pa rin nasasagot yung mga aligasyon tungkol sa Confidential. paggamit ng confidential funds, no? Tama po yun. Kaya nga kung nananghalian po kayo ng humba kanina, Saan gusto yung niyo humba po kinain baka yun? gusto niyo ng snacks mamaya at magmerienda ng mga ensaymada. Ay, yes. O kung hindi kaya chichirya. Chichirya. Baka, on the go kayo, Yusek, mamaya baka chips ang inyong kainin mamaya. Papadala natin siya ng baon later. I agree with the Clive, Carlo. Kasi, kung ikaw mismo may issue ka about corruption, hindi ka pwede magmalinis ngayon na ikaw parang malinis ka, pero wala kang issue ng corruption. Hindi pa nga nasasagot yun At sabi nga natin, yung ganitong pagpapahayag na ready siya, anong purpose? Anong purpose nun? Napakalinaw nun. Especially maraming rallies ngayon. Alam na natin kung ano ibig sabihin niya. Diba? Tsaka yung rally ngayon laban sa katiwalian. So kung ikaw mismo meron mga aligasyon ng katiwalian Na hindi sa mo pa rin iyo, sinasagot ng diba? direkta. Parang mahirap din na ikaw ngayon ang magpopronta at sasabihin na ready na ako, di ba? Handa na ako mag-assume. Saka, Clive, mahirap maging presidente kung puro bakasyon ka, swimming. Oo. Kayo Diba? po ba, kailan kayo Costume play. huling nakapagbakasyon, Cosplay Yusek? pala, cosplay. Kailan Matagal ba na? ako? Matagal na. Ay, buti po kayo, hindi pa kasi yung iba po Nanonood. nag-world tour. Nanonood ng Taylor Swift concert yata, no? Okay, sige, baka saan pa tayo mapunta? Patayin na natin ng pag-ikot. Oo. Let's go sa ruleta natin. Okay. Sino naman kaya ang Ako talagang bumabalik. bumabalik At, At, okay.
Ayan. Ay. Sino dyan? Nasa blue. Nasa blue. Okay, ito po ating mayor ng Naga Naga City, City, yes. si Mayor Lenny Robredo. Yung thoughts niyo po, Yusek? Siyempre, kilalang kilala si VP Lenny, now Mayor Lenny, na magaling na naging VP. Nagtrabaho. Maraming programa. Walang confidential funds. Ay. Yun lang. Wala rin pong masyadong bakasyon. Oo, puro trabaho. Puro Yun, trabaho. no? Okay. May mga may mga panawagan na sabi at least ito po yung mga supporters ni VP Lenny, no. Nung halimbawa si Senator Kiko Pangilinan na vice presidential candidate niya, sabi, Ma'am Lenny tuloy. Ma'am Lenny, baka gusto mo naman tumakbo sa 2028. Controversial to kasi syempre, Palace Press Officer si Yusek Claire. Pero itatry ko pa din. Sige, Ano go! tingin nyo doon, Yusek Claire? Kung ano ang magiging desisyon ni Mayor Lenny, nasa kanya yun eh. Kilala naman natin na magaling siyang leader. Masipag. Yan, masipag. Walang korupsyon. So, tingnan natin po. Nasa sa decision niya po yan. Kaya lang siyempre, pag ikaw tatakbo sa pagiging presidente, dapat buo yung loob mo. Hindi dapat hati. Diba? So, dapat buo sa loob niya kung tatakbo siya. Okay. Ay, maraming salamat at Wala tuloy na tapos natin. na. Meron pa tayo, Yusek. At sige po, do the honors, diba? Yusek. At One last ruleta natin. isa pa po, last daw. Okay. Oops. Butik nang bumalik. Sino Si naman Senator Risa Ontiveros naman po. Yusek, your thoughts? Yeah, unang-una si Senator Risa na matapang. Walang inuurungan. At marami naman na siya. Kumbaga sa kanyang Senate hearing, marami naman na-solve na naging issue. At yung dapat managot, napanagot na. So, yun lang. Matapang si Senator Kung Risa. dahil sa investigasyon sa Pogo na siwalat natin sila Go Huaping Yes. at na ngayon ay nabigyan na ng hukom sa kaso nila. Oo, pinaghirapan din yung mga investigasyon na yon ni Senator Risa Ontiveros. Kaya nga. Okay. Sige, meron pa ba tayong hindi nabunot dito sa ruleta? Pero Yusek, kung papipiliin namin kayo, baka meron Parang pa kayong meron gusto. pa eh. Yeah, pwede, yeah. Ayan. Oh, Si Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Actually, sa edad niya, makikita mo yung tapang. Kasi hindi siya nagpapadala sa mga negative na mga news, yung mga fake news. Siya pa yung nag-presenta. Magpapaimbestiga ako. So alam natin kung meron bang tinatago at walang tinatago. Kasi siya mismo ang nag-imbita sa sarili niya. Invite me anytime. Sa ICI investigation ICI po. investigation. Oo nga, no? Kasi nga, idinadawit din siya ni Congressman Saldico na hindi ko din alam, parang pang ilang serye na nung video. Oo nga po ba? Teleserye na. Ano na po bang version ng natanggap natin recently? Parang pangatlo na po ang dumating yata o pang-apat. 1, 2, 3, 4, Four may na. video. Madami Mga five na. Oo, pero ang tanong doon sa mga serye ng video na yon, parang nag-iibang kilay, Yun nga po. nag-iibang Ano pong basa mo doon, Yusek? Yung ipin, di ba parang iba siya? Kayo po ba, personal, no? Parang naging showbiz pala to. Sa personal, kayo po ba, do you pay attention to your style? Binapansin niyo po ba para paano kayo mananamit, mag-a-appear sa public, ganyan? Sa briefing, kailangan ko lang talaga mag-Filipiniana. Kailangan ko lang siya, tapos hindi ako ma-makeup. Hindi ako ma-makeup, pero syempre, yung ilaw, maganda sa mukha. Kailangan niya. mga ilaw. So, hindi ako particular sa tsura, sa makeup, hindi. Okay. Ako tingin ko meron pa eh. Meron pang hindi ata nadaanan yung ating rolete. Kaya mag-go roleta pa tayo ng konti. Oops, meron pa. Ayan, Nako, si ang Senator dating Senate President, fourth win na natanggal din, si Senator Cheese Escudero. Hindi, may kasalukuyan pa din nakabinbin sa COMELEC, although may recommendation na yung isang unit. No? Pero hindi Yung pa yun final ba? Yes, Final yung na po ba yun? pagtanggap ng donasyon Donation. mula sa isang contractor na may contract sa pamahalaan, no? Yung sa Lubiano. No? Anong tingin niyo po dun sa parang recommendation ng isang COMELEC unit? Actually, sinasabi kasi ng karamihan dito na bakit nakalusot si Senator Cheese sa pag-iimbestiga tungkol sa donor, sa campaign donor niya na, in a way, prohibited siya kasi contractor daw. Pero siguro dapat mapaliwanag natin, alam naman ni Atty. Ligutan to, na meron tayong kinatawag kasi na doctrine of separate
corporate identity. Separate yan eh. Iba yung personalidad ng korporasyon, iba yung personalidad ng stockholders, officers, members. Hiwala yan. Unless they can prove na may bad faith o ginamit yung korporasyon pero may fraudulent act. So, dapat ma-prove na may fraudulent act. Halimbawa lang si what's the name of the Lubiano. Lubiano, yes. Kung mapoprove na merong fraudulent act, Okay. magagamit natin yung piercing the veil of corporate fiction. Kumbaga, lulusot yan. Yes. Mawawala yung pinakaharang. Okay. So, but they have to prove that. Okay. Kasi, katulad nga yan, pag sinabi natin sa batas, separate. So, ang hirap kasi na kalabanin mo yung batas. Pero you have to prove muna the bad faith, the fraudulent act, bago mo hindi gamitin itong separation ng yung personality ng corporation. Yung mga taong bayan po natin na naghahanap, anong resibo ang dapat hanapin nila para mapakita yung bad faith yan? Yung mga pyesa ng ebidensya Anong po example ba? O yan? halimbawa na titignan o hanapin natin. Okay, halimbawa, paano nakuha ni Mr. Lubiano yung amount ng 30 million? Saan ba galing yung personal account niya ba? Galing ba sa... Kung galing sa kumpanya. Kung galing sa kumpanya, pumunta lang sa kanya, o savings na niya. Okay. Kasi siyempre, pag savings mo, pera mo na yun eh. Yes. Hindi na siya sa korporasyon. So, mas-separate siya. Sa tingin ko, gano'n, baka lang na-prove nila. So, hindi ko mako-question yung decision ng COMELEC kasi nasa pag-iimbestiga nila yun eh. Nasa sa kanila po, no? Yung, Yes. dahil independent constitutional body naman yung ating Commission on Elections. Pero related po dyan yung kay Senator Marcoleta. Ano nga? Yung kanya po nga sinabi na meron po siyang inadmit, mismong siya, no? Sa kanya po nang galing, na meron siyang mga nag-donate sa kanya nung panahon ng eleksyon na hindi niya isinama sa SOSE Dahil daw gustong maging anonymous. Pwede ba yun? Oo nga. Ano po Ang ba hirap yun? mag-comment dyan kasi pag may issue na, no? Pero alam naman natin, kapag hindi mo inilagay yung mga data na dapat mo nilagay at inamin mo, tapos pinanumpaan mo yung statement mo before na wala kang donor, yung pala meron, parang hindi ka na nagsasabi ng katotohanan. No? So, pero bahala pa rin ang COMELEC dyan. Okay, yun. At no? korte. Kasi yung mahirap din doon syempre yung kaya nga tayo may SOSE para mababantayan natin. Kasi halimbawa yung sinasabi ni Yusek na kung meron bang bad faith. Kung meron, iputo sinabi Yes, ni Yusek, oo. di ba? Malalaman lang natin yun kung i-declare din syempre ni Senator Marcoleta sa SOSE niya. Tama. Para maiimbestigahan kung meron man, di ba? Pero syempre, at batas din naman yan, no, na hindi niya idineklara sa SOSE, mukha talagang kailangan ding managot, no, sa COMELEC. Oo. No? Pero nakakapagtaka din na may option ka bang maging anonymous kung public declaration ang dapat mong gawin? Ako nagtataka lang. Bilang wala kasi akong pangkaraniwang pang-donate, eh. mamamayan. Ako din walang pang-donate. Pero ganun nga ba yun? No? Parang Hindi naman neophyte si Senator Marcoleta na politiko. So, alam niya dapat yung kalakaran sa pagde-declare sa SOSE. So, bahala na po ang COMELEC at korte po dyan. Okay. Okay. At Mukhang, ang huli? may isa pa yata Meron pa tayo. ba? Sige, Diretso go. na natin. Gusto ko na lang diretso na natin dito sa... Sino pa Baka dito na si Yusek ang tanong natin. No, Yusek, ano bang masasabi niyo sa pinigilan ng ating ruleta ngayong hapon? Ano po, siguro sakit ng ulo ng mga nasa DDS Multiverse. Yun lang. Hindi naman tayo for the truth naman tayo. Yes. Hanggat kakayanan natin makapagbigay ng katotohanan at malabanan ng fake news, doon naman tayo eh. Wala naman tayong sinisino. Wala tayong pinaparticularize. So, yun lang. Kung sino lang yung pagmali, di sabihin natin mali. Ako Nasa- curious ako eh. Okay, Sa Carlo. panahon ng paglaganap ng conscious na operasyon ng fake news, anong pinaka-challenging ngayon na buhay ng isang press officer? Actually, kasi ito naman may balita. Balita na kasi may ibang bansang nakikialam. Kung tayo siguro, kapwa natin Pilipino, kaya natin tong labanan. Kaya natin matuwid kasi kapwa mo Pilipino. Pero kung may nakikialam ng ibang bansa, at yung mga tao na umaasa sa payment ng ibang bansa na yon at sisirain ang gobyerno natin, yung katotohanan just for a fee, medyo mahirap yun kasi kapwa mo Pilipino, dinudungisan yung bansa mo para lang sa payment. Masakit yon. Masakit sa kapwa Pilipino yon. Naku, lalo na ngayong araw, di ba? Araw ng kapanganakan ni Andres Bonifacio na nakipaglaban para sa kalayaan, independensya ng ating bansa. So yung mga nagpapagamit po sa ibang bansa
'di ba? Kumikita kayo diyan, nagpapagamit kayo, sumusunod kayo sa agenda ng ibang bansa, mahiya po kayo. Yeah. Mahiya kayo sa ating mga bayani, kagaya po ni Gat Andres Bonifacio, no? But on that note, no, maraming salamat, Yusek Claire. Thank you, Clive and Carlo. Ayan, maraming salamat po.